Ako si June, isang angkas rider. Gusto ko lang ikwento ang kakaibang nangyari sa akin noong nakaraang taon. Alas 11 na ng gabi noon at tahimik na ang mga kalsada sa Valenzuela. Katatapos ko lang i-drop ang huling pasahero ko at bala ko na sanang mag-offline para umuwi sa pamilya ko. Pagpasok ko sa isang madilim at liblib na kalsada, biglang gumewang ang motor ko. Parang biglang bumigat ang hulihan. Ramdam na ramdam ko ang bigat, yung tipong parang lumubog ang shock absorber. Inisip ko na lang na baka may malalim na lubak o baka dahil sa pagod kaya nahihilo ako. Ilang metro pa ang tinakbo ko nang makita ko ang asul at pulang ilaw sa unahan. May checkpoint. Huminto ako at agad akong nilapitan ng isang pulis na may dalang pluma at papel. Hiningi niya ang lisensya ko. Ha? Bakit po sir? Maayos naman po ang takbo ko. Pauwi na nga po ako. Sagot ko. Kabado dahil wala naman akong alam na pagkakamali. Anong maayos? Kita mo ng gabi. Yung back ride mo hindi mo pinasuot ng helmet. Delikado yan pre. Violation yan. Sabi ng pulis habang itinuturo ang likuran ko. Doon na ako tuluyang nalamigan. Sir, mag-isa lang po ako. Check nyo pa po ang app ko. Wala po akong booking. Kanina pa po akong walang sakay. Sagot ko habang nanginginig ang boses. Napatingin ang pulis sa bakanting upuan sa likod ko. Kumunot ang noo niya. Pero kitang-kita ko, pati ng mga kasama ko kanina habang papalapit ka, may babaeng nakaupo sa likod mo. Hindi ako nakasalita. Habang sinusulat pa rin ang tiket, lumapit ako sa ibang mga rider na nakatambay rin doon. Mga paps, palagi bang may checkpoint dito? Ngayon lang ako napadaan dito eh. Umiling ang isang rider na parang kanina pa balisa. Ngayon lang to sinet up pre. May masamang nangyari kasi kanina lang dyan sa dinaanan mo. Kaya lahat kami hinaharan dito. Hindi ako nakatulog hanggang sumikat ang araw. Kinabukasan, binalikan ko ang kalsada kung saan ako umuntik mawalan ng kontrol. Inisip ko na baka may lubak lang talaga. Pero pagdating ko doon, tumayo ang lahat ng balahibo ko. Bagong aspalto ang kalsada. Makinis. Walang kahit anong bitak. Walang dahilan para mawalan ako ng balanse, maliban na lang kung ang pasaherong nakita ng pulis ang tunay na bumigat sa likuran ko. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa bahay ang isang sulat. Notice of violation, galing sa City Hall. Akala ko nagkamali lang sila, pero nang buksan ko ang link para sa e-payment, halos malaglag ang puso ko. May naka-attach na screenshot mula sa CCTV ng kalsadang dinaanan ko. Diyos ko, ang tanging nasabi ko. Sa malabong kuha ng kamera, kitang-kita ang motor ko sa ilalim ng poste ng ilaw. Pero sa likuran ko, hindi na bakante ang upuan. May nakaupong babae. Halos transparent ang anyo niya, parang usok na namuo sa hugis ng tao. Pero malinaw na nakayakap ang kanyang mga braso sa biwang ko. Mahaba ang buhok niya at nakalugay habang nakasakay sa likod ko. Sa sobrang kaba, binalikan ko ang kalsadang iyon para mag-alay ng kandila at dasal. Hindi ako pwedeng manahimik lang, bukod sa ayaw kong magbayad ng multa para sa pasaherong hindi ko naman kilala. Natatakot din ako sa kung saan paaabot ang usaping ito. Dinala ko ang notice of violation sa mismong tanggapan sa Valenzuela para i-contest. Alam kong magmumuka akong baliw, pero kailangan kong subukan. Sir, hindi ko po babayaran to. Tignan niyo pong mabuti ang screenshot na to, sabi ko sa officer habang ipinapakita ang printout ng CCTV. Sa una, tinawanan lang ako ng officer. Oh, anong problema rito? Kitang-kita ng may backride. Hindi dahil transparent ang kuha multo yan. Minsan nagiglitch ang camera dahil sa dilim. Pero hindi ako sumuko. Ipinakita ko sa kanya ang logs ng angkas app ko. Sir, tignan niyo po, nung oras na yan offline ako. Wala akong booking. Napatitig ang officer sa screenshot. Doon lang niya napansin ang mga paa ng babae sa larawan. Hindi nakapatong sa footrest ng motor. Parang hinihila ang aspalto nito habang nakakapit sa akin. Biglang tumihimik ang buong opisina. May isang senior officer na lumapit at tinitigan ng larawan. Pumutla siya. Bulhod.
Ito yung kaso nung nakaraang linggo, yung babaeng pinagbabaril dito. Dahil sa ebidensya ko at sa kakaibang kuha ng CCTV, hindi lang nila pinawalang bisa ang violation ko, ginamit nila ang screenshot bilang bahagi ng investigasyon. Simula doon, kapag dumadaan ako sa kalsadang iyon sa Valenzuela, palagi kong nararamdaman na parang may nakatingin sa likod ko kahit wala naman akong pasahero. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.